Ayan, so hello, good afternoon everyone. Welcome to our episode 1 of our podcast entitled Study in Germany. Ayan, so I am very excited to introduce to you our special guest for today. Ayan, so before anything else, gusto ko lang ding i-announce sa mga manonood natin na itong podcast na ito is very special because lahat po kayo na nanonood ay magkakaroon po tayo ng mga questions. Ayan, special questions natin yan. Kung sino po yung unang or may tamang sagot sa mga questions, magkakaroon po tayo ng discount of 750 euros for the tuition fee. Ayan. So, of course, ang mechanics po ng game is tama yung sagot. Pangalawa is you will have to share our podcast. Pangatlo is you will have to mention at least 3 of your friends. Ayan, sobrang dali lang. And then we can have 750 euros na discount. Yes. Okay, ayan. So, hindi ko na patatagalin pa. Introduce ko na sa inyo ang special guest namin for today, Miss Maika Kabungkal, ang Business Development Manager in Southeast Asia of GISMA University of Applied Sciences. Ayan, si Miss Maika has been in the industry of international education industry for 8 years already. Ayan. Welcome, Miss Maika, sa podcast natin for today. Yes, thank you, Jane Ann, and thank you sa Big Start team for doing this podcast featuring GISMA University of Applied Sciences and highlighting Germany as a study destination. Ayan, thank you so much. So, of course, before diving into academics, parang gusto ko din sanang itanong Miss Maika, no, na prior ba na nag-work ka as, in this industry, ano kaya yung how is it related to your previous career? Ayan. Yes. So, like na-mention ni Jane kanina na I've been in this industry, international education industry for almost 8 years. And ang background ko is really in the field of psychology. So yun yung degree na natapos ko. And with the psychology program, may iba't ibang major like industrial, clinical, and education. So I'm just so happy, Jane, na yung aking background din ay connected pa rin sa career ko right now or sa industry kung saan ako nag-work right now, which is for international education. So right now, 1 year na rin ako na Business Development Manager ng GISMA University of Applied Sciences, a fully state-recognized university in Germany. Ayan. So, ngayon ko lang alam na psychology ka pala graduate. Akala ko most likely related lang. So, it's really good to know din, no, Miss Maika, kasi ang tagal mo na rin sa industry. Yes. Parang hindi naman biro din yung 8 years. So, just to let you know, I know Miss Maika already kasi prior ng GISMA, Yes. diba, we've been in communication na din. Yes. So, hindi ka new sa amin talaga. Yes. So, matagal na partnership. Ayan, yung sa natin ngayon is, kasi ang dami kasi talagang countries na fini-feature ngayon eh. Alam mo yon, parang ang dami. So, si Germany kasi ngayon, sobrang, alam mo, naririnig ko na kasi talaga siya sa iba't ibang, ano tong Germany na to? Ano kaya yung opportunities ng Germany? So, kadalasan ko na siyang naririnig talaga. So, ask ko lang, Miss Maika, ano kaya yung mga unique opportunities, no, when it comes to German education naman? This is for actually our aspiring Filipino students. Yes, and ito yung excited ako i-share sa mga nanonood sa atin ngayon. Because hindi lahat ay aware ng mga benefits sa pag-aaral sa Germany. But of course, yung like nung na-observe mo, Jane, no, na talagang marami nang nagiging interested. So ang Germany ay isa sa mga sought-after destination for international studies, and marami na rin mga international students sa Germany for so many reasons and factors. Like first, affordable ang education. So you'll be surprised later, i-discuss namin ni Jane magkano yung tuition fee with GISMA University of Applied Sciences. And also, while you are a student, you are also allowed to work part-time. No? So maganda yon. So in addition to that, after study, you can stay in Germany
through the post-study work visa. So you are welcome sa Germany to study. So the German government are welcoming international students. And also yung excellent work opportunity. So later we will discuss din kamusta ba yung mga graduates sa GISMA University of Applied Sciences. And as you know, Jane, ang Germany ang may pinakamalaking economy sa Europe. And hindi lang sa Europe, pang-apat sa buong mundo, next to US, China, and Japan. And because of this strong economy, meron ding mga excellent work opportunities. And Germans, no, alam natin ang mga Germans ay talagang mga matatalino and talagang maganda ang kanilang standard. Kaya nga maraming mga global top-notch products na made in Germany. No? For example, sa automotive, yung mga kilalang brand of cars nila like Volkswagen, yan, Audi, BMW, even sa iba't ibang field, even sa pharmaceutical, Bayer. So, maraming mga products na made in Germany. And behind this quality products, Jane, ay ang quality of education in Germany na kung pipiliin ng mga students to study in Germany, that's the same quality ng education na makukuha nila. And of course, is yung settlement opportunity. So, after mo mag-aral, you stay in Germany through the post-study work visa, there is also an opportunity for you to apply for permanent residency or even later on, if you meet the qualification requirements, ay yung citizenship din sa Germany. Ayan, parang feeling ko, 'di ba, ang daming ang dami talaga nating pwedeng gawin no when it comes to being an international student in Germany. Kagaya nga ng sabi mo kanina, parang kasi talaga si Germany, parang homeland siya ng ideas kasi diyan nang galing yung mga sikat na before, 'di ba? So parang nakikita natin yung magiging future din ng mga students. Kasi kadalasan sa mga international students ngayon are really parang yung thirst talaga nila when it comes to opportunities, parang high quality of education is andun talaga. So, ito talaga yung parang proof na Germany could, be their best option and best choice for their study destination. Ayan. So, when it comes to naman, Miss Maika, ano kaya yung parang kind of support na nabibigay naman ng Germany when it comes to the students, no? Kasi compared natin sa ibang countries, 'di ba? So ano ba yung parang pinakamalaking maitutulong, no, when it comes ng German education sa mga aspiring Filipino students natin? Anong klaseng support ba yung makukuha nila? Yes. Actually, if you will get a German degree, talagang magiging confident kayo dahil maganda yan sa credential ninyo. Compared to other countries din, of course, for example, ang Germany, pag sinabi natin Germany, ang unang naiisip din ng mga Filipinos ay yung mga sa field ng healthcare or automotive because of yung mga brand ng cars sa Germany and healthcare. We all know marami mga Filipinos, Jim, na for example, mga nurses, they go to Germany or mga healthcare workers, pupunta sila sa Germany. So, yung support na nabibigay ng Germany is yung kanilang fast-growing industry. No, with the fast-growing industry, hindi lang siya sa healthcare, hindi lang sa automotive. Pagdating sa business, engineering, and technology ay talagang maganda and talagang nag-grow ang market dito. And sa Europe, lagi silang advanced, Jane, no? So, because of this, they need more people. So, actually, nung 2023, Jane, you'll be surprised na almost 570,000 jobs ang kinulang ng workforce ng mga employees. So, ang Germany, they really need more people. And ang maganda with GISMA University of Applied Sciences ay aligned yung mga programs natin sa fast-growing industries ng Germany. Like for example, in data science, artificial intelligence, mga business-related programs like project management, finance, human resources, and so on. Marami pa related to digital leadership. Yan ang mga kilalang industry sa Germany. Kaya kung nakikita nyo yung sarili nyo na doon sa field na yun, no, you can consider Germany as a study destination kasi meron din talagang work opportunity. And yun naman yung reason, Jane, of course, kaya sila mag-aaral kasi after nila mag-aaral is magagamit nila yung pinag-aralan nila para makakuha ng magandang
trabaho. And also, yung mga support na binibigay naman ng GISMA University with our students, since we are a University of Applied Sciences, ang mga programs natin ay merong internship. So, more on applied learning, hands-on learning. So, you will learn by doing. So, talagang real work experience ang matututunan nyo dito. And pwede nilang ilagay yun sa resume. Kaya pa nag-apply sila ng trabaho, part na yan ng kanilang experience din. And with GISMA, we provide different career support. We have our career center team na nagbibigay, for example, ng pag-help sa student, paano i-optimize yung kanilang LinkedIn, paano ayusin yung kanilang resume na aligned sa Germany, no? Kapag nag-apply sila, Jane, ng application, meron din kaming company visit. So yung mga students namin, they have the opportunity to visit yung mga iba't ibang companies na merong strong collaborations ang GISMA dahil ang GISMA ay merong mga key industry partner. So ilan dito, for example, Deloitte. Ang Deloitte ang isa sa one of the big 4 accounting firms sa Europe. Also ang SAP, Global Software Giant. Actually sa Potsdam campus ng GISMA, Jane, nasa tapat lang niya ang headquarter ng SAP. So, ganun lang siya ka-accessible. Zalando and Siemens and many more, including the 28 Giants, ay partner ng GISMA University. Even with mock interviews, yan, support, we have partners na mga job platforms like Handshake, no, parang comparable siya sa LinkedIn, parang ganun yung style niya. So yung students, no, makaka-access din ng mga work opportunities. So ganun, nasusuportahan ang mga student. And yun yung napansin ko talaga, Jane, sa Germany. It's more on applied learning, hands-on learning yung style ng kanilang pagtuturo din. Grabe, no? Kasi ang laki din kasi talaga ng tulong ng mga students, kagaya ng na-mention nyo kanina, na may mga industry partners kayo. Yes. Kasi kadalasan kasi sa mga students, parang ang worry kasi nila, naku, baka mahirapan kaming maghanap ng part-time work, saan kaya kami magsisimula, papaano. Totoo. So, it's really good to know na parang si GISMA University kasi are very, you know, parang na-extend yung help nila and support when it comes to international Yes. students. And I'd like to add lang, Jane, since we're talking about this effectiveness and student satisfaction, magbigay lang ako ng percentage ng aming mga graduates. So this is based mismo sa mga alumni ng GISMA University. 94% of our graduates ay nakakahanap na ng employment in less than a year. Wow. For example, the next month nga lang, merong mga ganon, Jane, second month, third month, after 4 months ay nakakakuha na ng trabaho, and 88% of our students hindi pa gumagraduate ay nakakasecure na ng job talaga before graduation. Lalo na may internship ang mga program. So, with the career support team sa inaral nila sa GISMA University, most of them ay talagang more on senior or managerial positions yung mga nakukuha nila. And we have a Filipino student na ganyan na ang kanyang naging experience din with GISMA University. And ang na-amaze talaga ako, Jane, is yung percentage ng kanilang salary right now after studying sa GISMA ay nag-range ng around 50 to 60,000 euro per year. So later, pag nalaman nila yung tuition fee, Jane, magugulat sila na talagang value for money ng investment sa education for their future ang pag-aaral sa Germany and of course sa GISMA University of Applied Sciences. Okay. So, Miss Maika, parang naano ko lang din, no, naisip ko. Kasi, di ba you've mentioned kanina yung parang mga managerial position. How is the standing of business industry naman when it comes to Germany? Kasi, sa ibang countries kasi parang hindi naman siya ganun ka-focus. Di ba more on like sa healthcare, more on sa IT na program. So, how is it in Germany naman when it comes to business programs or courses? In demand ang mga business programs and even mga tech programs. Lalo na, Jane, ang ating campus, isa sa mga campus natin ay ang Berlin. Berlin ang capital ng Germany. Yan ang leading na startup tech hub sa Europe. So every year, ilang daang mga tech companies ang nagbubukas sa Berlin. So of course, laging related ang business dyan. Lagi kasing may management. Halos sa kahit anong field, hindi mawawala ang management. So may demand talaga ang mga business programs. And also, every year, dagdag ko lang din, Jane,
ilang milyong mga turista ang pumupunta every year sa Berlin. So like in 2024, almost 13 million tourists ang pumupunta. So ibig Dami. sabihin, yes, kaya ibig sabihin every year, talagang yung work opportunity, meron talagang a chance for Filipinos kasi since iba't ibang nationalities ang pumupunta rin sa Berlin, ang mga tao talaga doon, 70% ay talagang English na rin ang kanilang means of communication doon. So may mga English-speaking companies din. Kaya kumbaga may demand talaga, Jane, lalo na iba't ibang nationality ang pumupunta. Siyempre, universal ang English language. Oh, okay. So, ayan, di ba? Parang ang dami nating naaano ngayon when it comes, parang nade-discover natin, no, Yes. paunti-unti when it comes to Germany. So, ito naman, Miss Maika, parang gusto ko ring ilagay yung parang sarili ko, no, when it comes to international students that are planning to study abroad. Hindi naman talaga natin made-deny na may mga instances talaga na may mga misconceptions tayo, di ba? Especially, it is going to be our first time to, you know, to study in Germany. Ano kaya yung mga common naman na misconception when it comes to studying in Germany? Wow. Actually, nice topic siya, Jane. Kasi I can relate to this din. Kasi before, wala rin akong idea na ganito pala. So before, ang common na talagang niisip ng mga Filipino, for you to go to Germany at mag-aral ay kailangan mo muna mag-aral ng German language. So doon pa lang parang kung may dream ka, parang medyo nagiging hesitant na ang mga Filipino kasi parang of course no, depende sa priority nila sa life, parang naisip pa lang nila na kailangan nila mag-German language ahead ay parang hindi na. But the good news, Jane, ay if a student, for example, ay mag-aaral sa private university like GISMA University of Applied Sciences, hindi nila kailangan ng German language. So tama po, sa school admission, hindi kailangan ng German language. If you apply for the student visa, of course, no, with help of a Big Start, ay hindi po kailangan din ng German language. Hindi po siya requirement kasi lahat ng subjects sa GISMA University ay 100% sa English itinuturo, and pagdating nyo sa university, ang daily language na ginagamit ng mga professor, mga students ay English. No? Kasi ang GISMA is one of the most German, mas malaking number ng mga German may mga international students na nag-aaral sa GISMA University. So, iba't ibang nationalities. So, English talaga yung kanilang communication. So, possible pala, Jane, that they can go to Germany, study na English, no? But of course, to set proper expectation then, it is, of course, maganda rin na matutunan din nila yung German language because if they have the intention to stay for long term sa Germany, of course, maganda maka-adapt sila doon sa language. Pero ang maganda lang, hindi biglaan. Pwede nila gawin yan dahan-dahan lang, gradually lang. And kapag nandun na kayo mismo sa lugar, for sure makaka-adjust din kayo. Kasi for example, pumunta sila, mag-travel sila, sakay sila ng train. Usually naman yung mga sign doon, may German language, may English din. So parang unti-unti, daily matututo kayo yung mga simple na pag-order ng food, pagbate, ganyan, kamusta, matututunan nyo yan unti-unti. And kapag nandun na kayo, ay talagang may embrace nyo na rin yan. So it's all about the willingness to learn the German language. Marami ng mga Filipino na nasa Germany, if they can do it, kayang-kaya rin yan ng mga Filipino student na talagang gusto mag-pursue ng study sa Germany. And aside from that, Jane, yung isa sa mga misconception din is yung mahal ng tuition fee at mahal ng cost of living. So, pagdating sa tuition fee, you will be surprised na you can study in Europe, you can study in Germany for as low as estimated mga 630 to 730,000 pesos for a 1-year master's program. So imagine, no? Ang mura. Oo, masters na yun na. Masters na yung pinag-uusapan natin. Yes, for a master's program. And the good thing din, Jane, is they have the option if they want to pay in full or gusto nila bayaran ng installment, meron silang option. So, It would help a lot kasi 'di ba sometimes naman mas gaan, 'di ba, kung ano na lang muna magda-down payment muna tayo tapos later on na lang kasi we can still work it out pa rin naman when it comes to the installment na payment. Yes, and with the cost of living, ang requirement for 1-year cost of living is 11,904
euro or it's estimated mga 750,000 pesos. For 1 year na yon for a single person, and included na dyan, Jane, ang accommodation, ang transportation, ang health insurance, pagkain. So, yung mga ganong mga kailangan nyo is covered na siya. So, every month, ang lumalabas, Jane, that's around mga 60 to 62,000 pesos. No, living in Europe. Kasi you will earn din naman in euro. Lalo na ang Germany ang panglima sa nagbibigay ng pinakamataas na minimum wage sa Europe. So right now, Jane, it's 12.82 euro ang minimum wage for a part-time job or entry-level job. So that's estimated mga almost 800 pesos per hour ang pwede mong kitain. So kung kukumputin nila 1 year cost of living and 1 year tuition fee, no, we can say talaga it's very reasonable talaga to study and live in Germany. Yeah, ikaw Jane, any additional na gusto mong idagdag na mga misconception din na Ako, I'll go for ano talaga, yung sa language. Oo, sa language. Kasi may ano, actually may nakausap nga ako isang client, sabi niya, nako, hindi muna ako mag-a-apply, Miss Jane, kasi gusto ko muna talagang aralin yung German language ng 1 year, parang ganon. Parang gusto niya munang gugulin yung time niya when it comes to studying sa ano German language. Kasi nga, parang ang ano kasi nila, ang iniisip nila is yung studies nila is merong German, hindi siya English-based. Yun yung always, yun yung always talaga. At saka, I think hindi din naman when it comes kasi sa mga Filipinos, especially pag hindi naman tayo much familiar with that specific thing, is always talaga tayo nagsiset na ano mo yung nagsi-step back na parang ay nako, ayoko kasi ganito, ganyan. So, ano lang talaga, parang marami tayong aside from the English ang tawag nito, yung sa parang language. Gusto ko lang din i-highlight kasi nabanggit mo kanina, Miss Maika, na pwede naman siyang aralin pa unti-unti. So, for all the aspiring Filipino students, huwag niyo siyang i-pressure na dapat matutunan niyo kaagad yung German language. Kasi, again, matagal-tagal din naman, Miss Maika. Mag-aaral kayo, tapos mag-work pa kayo after. Correct. But ang good news din pala, Jane Ann, isama ko na rin siya, is yung meron kaming binibigay na, may option ng student to add a course na German course. So we call it the German add-on course ng GISMA. So for example, ito is on-campus aaralin na mag-fit din sa schedule ng student at an affordable price. So mas makakatipid ang mga Filipino students. For example, kung kukuha sila ng usual na German language course sa Berlin, siguro that's around estimated mga 21,000 pesos for 50 hours. Sa GISMA University, mga nasa 6,000 lang ang mga 50 hours na German class. So, kung habang nag-aaral kayo, i-add nyo na rin siya by the time na graduate kayo or kahit graduate na kayo, tapusin nyo yung program, balik kayo sa university, ay talagang natututunan nyo din siya. Kaya talagang yung pagkakaset din ng university ay meron silang option for student for the GISMA add-on course to support the student na matuto din ng German language. Ayan, so parang at least may clarity na ngayon, 'di ba, when it comes to German language kasi yun yung talagang kadalasan na misconception din ng mga Filipino students. So, it's really good to know na at least pagdating nila doon, although hindi na talagang highlight naman namin, no, hindi talaga siya mandatory, but of course, paunti-unti naman. Ayan. At saka, imaginein mo yung sa course, yung sa program na nasa 700 to 800,000 pesos for masters. I believe kasi sa ibang countries, yung courses kasi ng per year or 2 years, umaabot kasi ng 1.4 to 1.5 million. For a master's. So, yes. So, di ba, ang laking save. Tsaka dito talaga natin makikita na parang hindi naman talaga siya expensive. Parang, di ba, murang-mura lang. Sabi ko nga, Jane, ngayon ko lang na-realize, no? Sa sarili ko lang naman to. Parang, for example, kung meron ako ngayong mga 1.1 million or 1M, tapos parang nakita ko yung may gusto kong bilhin na sasakyan, no? Personal ko lang naman. Parang naisip ko, kung
example, mas ipa-priority ko yung investment sa aking education and sa future. Kasi once na maging okay yung study mo, kuha ka ng magandang trabaho, kumikita ka ng maayos, for example, in Germany, in Euro, yung mga ganong bagay, sunod-sunod na For example, kung mag-i-invest ako personally ng isang sasakyan na ganun yung halaga, then after ng ilang years, magde-degrade, babayaran ko rin ng installment. No? Sa tuition fees sa Gizmo University is may installment option din, but ang ini-invest nyo dito is yung inyong future, yung inyong career, yung inyong opportunity to study in Europe, lalo na ang Germany ay nasa center ng Europe. Ang daming kapitbahay na country. Kung nakikita nyo yung sarili nyo traveling sa mga Schengen countries, napakaganda. Punta kayo ng France, Spain, Denmark, Switzerland, Poland. It is a unique experience para sa kanila. So, parang kung titingnan talaga, hindi talaga siya, kumbaga, sa gustong mag-aral, we can say na affordable ang tuition fee sa Germany. Ayan, so, ayan, parang naano tuloy ako. Sabi ko, nako, maraming mga, Filipino students, especially ang nanonood ngayon, parang na-excite din tuloy. Kagaya ng pagka-excited natin na may offer ito sa mga Filipino students. Ayan. So, ito din, Miss Maika, parang gusto ko din siyang, curious din ako, no? When it comes to student life naman ng mga Filipino students pagdating sa Germany, ano kaya yung mga certain na parang part of training ba or pagdadaanan nila doon na you think it will help them or yung kapaki-pakinabang, kumbaga, for their future? Yeah, siguro yun, pag nandun na sila sa university, lagi kasing active din ng university conducting different activities din para sa iba't ibang mga parang aspects din ay mag-improve ang student. Like for example, sa GISMA, meron kaming tinatawag na Sprint Week. So for example, we invite mga experts from the industry to go to our campus para ma-meet yung mga student, nagdi-discuss ng mga specific topic doon sa field na yun. So yung mga ganon, students ay talagang mag-engage sa mga ganon kasi makakatulong yun sa experience nila and they can put yung mga ganon sa kanilang parang experiences din, parang fill in your resume talaga with real work, mga experiences, and also i-explore din nila yung ganda din ng Germany kasi they have the semester's ticket din, like one of our students, parang they want to visit different museums, punta ng iba't ibang lugar kasi they have the semester's ticket, they can roam around Germany using mga regional transportations like trams, buses, na parang sabi niya, unlimited pala yung umikot, but of course, kasama siya sa semester's ticket na binabayaran din ng student, pero mas affordable siya. So, just enjoy yung process and then yung journey, i-enjoy niyo siya na talagang mag-improve kayo personally and professionally. Siguro yun yung maiaano ko kasi Germany is it's a beautiful country with many opportunities na naghihintay para sa kanila. Ayan, actually, Miss Maika, ang dami din, kasi ang dami ng mga international students na dumaan sa amin. We have really, seen them grow talaga. Kasi studying in abroad, hindi naman biro. Wala kang nanay, di ba? Wala kang tatay na tatawagin doon, di ba? Walang maglalaba for you, walang magluluto for you. So, ikaw lahat. So, what's good about kasi studying in abroad, yung nakikita namin sa mga international students namin is nagiging independent sila. Yun ang maganda. Ayun yung, kasi pag naging independent ka, di ba, you know how to handle your life. Parang, di ba? Kasi ang dami talagang students namin, Miss Maika, na upon signing up with us, no, pag start ng application, lahat nanay kausap namin. Lahat tatay kausap namin, 'di ba? Tapos pag sabi namin parang nasa middle na ng class, parang na niya, parang kumakausap na sa amin, parang ay ma'am, ganito kasi yung plan ko after ng studies ko, ganito, ganyan. So parang nakikita namin yung growth ng mga students, which is really good kasi isa din talaga siya sa mga benefit of becoming international student. So tama talaga yung nasabi mo kanina. I would agree with that talaga. Yes. Ayan. Yes. Maganda talaga na emotionally and ready ka as a student sa ibang bansa. And yan, ang lagi naman nag-guide talaga properly ang mga students. Ayan. So, Miss Maika, ito yung next ko naman na kasi ito yung naman kadalasang gusto ding malaman ng mga international students natin.
Can you walk us through kung ano yung magiging first step natin on paano ba natin isa-start yung enrollment for our aspiring Filipino students? Yes, so first step ay contact Big Start and submit your documents. Yun nga talaga ang first step because they will guide you, no? For example, maganda na magkaroon din kayo ng talagang one-on-one na discussion with them about your plans. Kasi bawat student, magkakaiba naman kayo ng goal and situation din. So, for example, pagdating sa mga programs, yan, makita ninyo yung mga options sa programs natin. And mga requirements na kailangan lang, Jane, ay for example, yung mga school credentials, diploma, TOR. Sa proof of English, wala tayong problem kasi may libreng English test na binibigay ang GISMA. So, within mga 7 to 2 hours or early pa, may result na yung English test ng GISMA. And then, yun lang, you will receive your offer kasi mabilis yung admission process ng GISMA in less than a week. Honestly, parang minsan nga hindi pa umaabot ng 1 linggo ay talagang meron ng offer na nare-receive. And then, kung complete na yung documents ninyo, and then you can receive your offer if they pay the deposit. Yun siya. Kaya, just submit your documents with them. So, again, kung meron kayong inquiries, just contact us at kami po yung mag-assist sa inyo for the enrollment of GISMA University of Applied Sciences. So, free po yung consultation namin, by the way. So, we can actually assist you when it comes to parang tailoring the best program and course that fits for your profile. So, Miss Micah, sobrang parang na talaga ako sa discussion natin today kasi ang daming, alam mo yung parang mga hindi alam ng mga students before, at least ngayon parang nagkaroon talaga ng clarity everything, no? From being the best destination, no, na choice talaga ng Filipino students, gaano kamura yung cost of living, yung tuition, pati yung kung ano yung magiging benefits nila aside from being an international student. Alam niyo na lahat, guys. Ang kulang na lang talaga is yung mag-proceed na tayo sa application. Yes. Ayan. So, and okay lang, Jane, i-ano ko lang din siya, no? Quickly highlight ko lang din ang mga programs sa GISMA University. So, we focus sa business, engineering, and technology programs. So, kung meron kayong background sa IT, yan, meron kaming business and cybersecurity, meron kaming data science, artificial intelligence, digital business, mga digital leadership. And ngayon, meron kaming bagong program, yung Masters in Creative Entrepreneurship, tsaka Masters in Social Media and Influencer Marketing na program. So, we have bachelors, we have masters. You can take our program ng masters in as fast as 1 year, and then we have our double degree program then, Jane. So it's very quick information lang na you can get 2 strong degrees ng UK in Germany for the price of 1. So you will study in Berlin, Germany, pero hindi double ang tuition, hindi double ang duration, pero double degree ang makukuha ninyo. So if you want to learn more about is po kayo with Big Start Education, and of course our scholarship, Jane. So ang aming scholarship sa mga high school graduates na mataas ang inyong GPA or maganda ang inyong GPA, meron kaming up to 50% na discount. So for example, yes, Jane. Actually nga, kahit mga nasa, like, yung may mga grade pa nga na 75, 80, meron pa rin percentage kasi up to 50 siya. So, kung mas mataas yung grade ninyo, mas higher yung discount na makukuha ninyo. Kaya yun nga, Jane, yung nag-i-engage sa atin ngayon with our podcast na nanonood ngayon, mag-share, ay on top of our scholarship, ay makakakuha pa kayo ng 750 euro. Aside pa doon yun sa High School Achievers Award Scholarship. And we have our usual scholarship na 25 to 35% discount na you have the option to pay in full or to pay in installment. And ang tuition deposit natin, Jane, baba din. It's only 3,000 euro para makakuha kayo ng letter of acceptance. Yan, dinagdag ko lang siya sa to highlight. Naisip ko lang din, Miss Micah, ano ba yung ine-expect natin na mag-a-apply? Parang high school graduate ba? Senior high school grad? Kasi may tayo old curriculum tsaka new curriculum. Yes. College grad, ano ba yung ine-expect natin for the students? So kung mag-aaral kayo ang ino-offer ng GISMA University ay master's programs and then mga bachelor's programs. So kung kayo ay mag-aaral ng bachelor's, kung
ang kailangan lang is graduate kayo ng senior high school K-12, no? Grade 12, Okay. K-12 curriculum. Pero kung kayo naman ay from the old curriculum, walang problema. Kung meron kayong at least 2 years na undergrad study, ay pwede kayong matuloy nyo ang bachelor's degree sa GISMA. And they may also complete their bachelor's degree ng mga 3 years or 3.5 years. And then for master's naman, as long as you completed your bachelor's degree here in the Philippines, pwede kayong mag-apply ng master's sa GISMA University. So yeah, assess naman yan kung 1 year or 1.5 years or 2 years yung magiging duration ng program. Ayan, thank you so much, Miss Maika. So, ayan, so apply na. Yun na lang talaga yung masasabi ko. Parang simulan na natin ngayon na. So, ayan, thank you so much talaga sa lahat ng mga viewers natin for today. But, you know, before that, Miss Maika, gusto nating i-present yung mga questions na kung saan kanina, kasi nabanggit ko, may parang kasi tayo segment na kung sino yung makakapagsagot ng tama dun sa mga questions natin. At saka makakapag-share ng podcast and mag-mention ng 3 friends is, ayan, makakapag-avail dun sa 750 euros na discount on the tuition fee. So, okay, ano na natin yung mga questions natin? So, okay, simulan ba natin, Miss Maika? Okay. Ayan, so one of the question ay, kailangan ba ng German language to study sa GISMA University of Applied Sciences? Ayan, so ayan, narinig nyo na. Ayan yung unang tanong. Ayan, kailangan ba ng German language when it comes to studying in GISMA University of Applied Sciences? Ayan. Okay, so ayan yung unang tanong. Ano ba? Yeah, next question. Next question. Yeah, with your proof of English, kasi kailangan pa rin ng proof of English, no? Meron bang ibinibigay na libreng English test ang GISMA University? Nako, makikita talaga natin dito, Miss Maika, kung sino talaga yung nakinig at saka tumapos dun sa sa episode natin. Tsaka sa program, give some programs ng GISMA. Siguro at least three programs ng GISMA. Ayan, Jane, may idadagdag ka ba? Ayan, so okay. Ano yung range ng tuition fee naman ni GISMA? Ayan, ano yung range? Magbigay lang kayo ng range. Ayan. Saan aabot yung tuition fee naman ni GISMA? Ayan. Ayan ako, parang feeling ko talaga, baka anuhin talaga nila to, no? Kung sino talaga yung, makikita talaga natin dito kung sino talaga yung tumapos ng episode. Yes. Ayan, so type your answers on the comment section. Tapos, again, share nyo yung podcast namin and then mention at least 3 of your friends para at least ma-avail nyo yung discount. Ang laki ng discount din nun, Miss Maika. So, it's really like a big help talaga. Ayan. So, okay. So, again, thank you so much, everyone. Thank you, Miss Maika. But before we end this episode, Miss Maika, I'd like to, lang din, parang ask if, or I'd like to know kung ano ba yung pwede mong mabigay na advice para sa mga aspiring Filipino students na mag-aaral sa Germany for the very first time. Yes, so yan, take away, no? So of course, sa mga gustong mag-aral sa Germany, I encourage you na explore Germany as a study destination. And of course, mahalaga na talagang mag-guide kayo properly. Like, for example, with Big Start Education and Visa, they are our trusted partner in helping students to study in Germany through GISMA University of Applied Sciences. Kasi very important na mag-guide kayo properly sa process and sa goal ninyo. And pangalawa is, dapat talagang emotionally, financially, ready talaga kayo sa pag-aaral sa ibang bansa. So, hindi yan lagi, parang kumbaga, it's a journey na dapat i-enjoy ninyo and i-embrace ninyo kung desire ng heart ninyo to study abroad. Then, talagang I can say na ang Germany is an ideal study destination. Na-tick lahat ng boxes, no? Pagdating sa affordability, work opportunities while studying, then settlement opportunities for Filipinos. And ito na lang din, Jane, and last na lang din is, ang GISMA University we have 4 intakes in a year. We have January, April, July, and October. And our July intake ay
open pa. So if you want to submit your application, yan, start na mag-connect with Big Start. And amazing lang, we have 2 campuses in Berlin and Potsdam, Germany. So yan, thank you so much. I hope na yung mga na-share kong information ay talagang makatulong sa inyong plan sa pag-aaral sa Germany. Ayan. Thank you so much, Miss Maika. Ako naman, no, kung yung magiging advice ko would be kung gusto nyo talaga ng career growth, di ba, kasi tayo mga Filipinos, we are always parang looking for an opportunity kasi nakita na ano nyo naman kanina, narinig at nalaman nyo naman na lahat ng mga benefits when it comes to studying in Germany. So, I think kung ikaw na type of a person talaga na you are looking for an opportunity and to parang growth din talaga sa career mo. So, you will definitely, parang studying in abroad and in Germany specifically will help you a lot. And tama din yung sinabi mo kanina, Miss Maika, na studying in abroad kasi hindi siya ganun ka-easy eh. So, it takes a lot of parang decision-making din kasi you have to be prepared emotionally, physically, kasi nga, di ba, you will have your part-time work. So, iba kasi yung part-time work din in abroad, di ba? You really have to be focused on it. Hindi yung pwedeng, kasi, parang fast-paced kasi yung ng abroad. So, di ba, parang you have to prepare financially, of course, para at least hindi naman kayo ma-culture shock pagdating doon. So, hindi po lahat ng bagay is madali. Ayan yung yung parang gusto kong i-highlight. So, definitely, magkaroon man kayo ng struggles doon, at least firm kayo, 'di ba? You have a strong mind talaga and heart then when it comes to studying in abroad kasi hindi din kasi talaga siya ganun kadali. But of course, for the sake of your future, I think, 'di ba, you can do it. Tayo pa ba? Kasi mga Pilipino tayo pa ba? Lahat naman ng bagay kinakaya naman natin. Ayan. Simulan niyo na yung application right now and contact us to know more and how to start with your application with us. Ayan. So, ayan, Miss Maika, thank you so much. Thank you so much talaga. Discussion natin. Yes. Na pinaunlakan mo yung invitation namin. Ayan, sa mga viewers po namin, see you on the next one. Bye-bye.